Welcome back sa aking channel mga kalupa. Kumusta kayong lahat? At magandang umaga sa inyo o anong oras man sa inyo. So kakagising ko lang mga kalupa at ako ay maghahanda ng mga dapat itinda dahil hindi namin natapos ang paghahanda sa gabi. Kaya medyo madilim pa sa labas. Yan, kaya bubuksan ko lang yung ilaw. Medyo maliwanag na rin yan, mga alas 5 na rin yan. Lang madilim lang sa loob, kaya binuksan ko lang yung ilaw. Kaya ngayon gugawa naman ako nitong dynamite. Tinatanggalan ko lang ng buto mga kalupa. Tapos ay isunod na natin yung ating banana cheese roll. So higit muna tayo ng ating sikwate. So yan lang palang ininom ko sa umaga. Instead na kape ay yung tableya mga kalupa. Napakasustansya niyan. So yan, babalatan ko na lang yung saging, saka natin siya idudugtong yung cheese. Yan, habang tayo ay umiinom ng ating tsokolate, mainit na tsokolate. Yan na nga mga kalupa. Nakalimutan kong gumawa ng yelo, kaya gagawa ko ng pahabol dahil wala tayong yelo para sa ating juice. Mineral yung ginagamit natin sa ating juice mga kalupa. Lagay lang natin sa ating freezer para tumigas, at yun na nga, tapos na natin ginawa. Isunod naman natin ang ating pagluluto ng ating banana cheese roll. So labas ko lang yung mga gamit, tsaka yan mga kalupa, parang yung nakikita yung mga sa Korean food. Yan, binabalot lang yung cheese at saka saging. So ito yung ating version mga kalupa. Nabuo natin to, yan, ang ating banana cheese roll dahil bawal lang hotdog sa school. So magandang negosyo mga kalupa, maganda siya. Yan ang ating product, yan ang ating niluluto. Yan, napakasarap niya mga kalupa. Lalagyan siya ng asukal at gatas, at syempre ang ating dynamite at lumpiang gulay. Yan, tapos mga kalupa, ito na, nilalagyan ko na siya ng gatas at asukal. So napaka-healthy nito sa mga bata sa umaga na pang-almusal nila kung wala silang almusal galing sa kanilang mga bahay. At habang nagluluto ay umuulan naman sa labas mga kalupa. So malamig na umaga ito. Tapos dalagdagan lang natin ng gatas para matapos na yung paghahanda nitong ating banana cheese roll. Yan na nga, malapit nang matapos, at ihahanda ko naman yung aking sarili pagkatapos nito dahil ako'y babiyahe na papuntang school. Ito na yung ating finished product na banana cheese roll. Syempre magsasapatos na ako para punta naman ang school para i-deliver or iiwan ang ating product dahil kino-consignment natin yan sa school. So yun na nga, lagay ko lang lahat ng ating product sa box ng ating motor, at face mask lang ako dahil ayoko yung naka-helmet ako tapos walang face mask. At tara mga kalupa, samahan niyo ako sa aking munting biyahe na to papuntang school. At didiretso na rin ako ng grocery para mamili na rin ng mga kailangan para sa pang bukas na paninda, pati na rin ng gulay kung meron silang sariwang gulay na i-display ngayon dahil maaga pa. So yan mga kalupa, medyo maulan nga ang panahon, medyo basa ang kalsada, pero huminto naman yung ulan kaya okay lang ang biyahe natin. At diretso lang tayo mga kalupa. Yan na nga, medyo basa talaga, medyo madulas-dulas ang kalsada, kaya doble ingat tayo. Kita nyo naman, nasa 40 lang yung takbo natin dyan. At didiretso ako ng school mga kalupa para iwan na itong ating product na dala-dala. So sama lang kayo mga kalupa, at salamat nga pala sa inyong panood at subaybay sa aking munting channel. Ayan na, malapit na ako sa school at ihatid ko lang sa canteen. Sa school canteen ang ating product para i-display kung saan ay nagsilabasan na ang mga estudyante dahil nasa alas 9 na yung pagdating ko na to. So dalhin ko lang sa canteen i-display ang ating product. Ayan na nga, marami na mga estudyante.
So, hindi lang natin ipakita mga, alam mo na, mga tsura nila dahil mga estudyante nga. Ayan, naka-display natin product. At sana ay maubos to sa araw na ito mga kalupa. Tapos nito, didiretso na tayo ng grocery para mabili na ang ating mga kailangan. Kumuha na ako ng gatas, ng asukal, ng breadcrumbs, pati na kung ano pa, saging. At yun na nga, binabalot lang ni Sir ang ating saging. Mura ang saging sa kanila mga kalupa. Kung sa palengke na bibili ng 50, sa kanila 24 lang. Kaya diyan ako namimili. Ang kanilang gulay ay mura din. Itong pechay, Chinese pechay, mura lang yan. Yan mga ginagamit naming sabon. Mga shampoo, sabon. At syempre, magbabayad na tayo mga kalupa. At ang ibabayad nga pala natin mga kalupa ay mga barya. Dahil nakaipon tayo ng barya. Gustong gusto din naman ng mga cashier yan mga kalupa, lalong lalo na sa umaga. Kaya yan, medyo nagbilang muna kami dyan. Yan, medyo marami-rami talaga yan, mga 20, 10. At yun na nga, sa haba ng pagbibilang ay natapos din. At diretso na tayo sa ating motor. Yan na, lagyan natin sa ating box ang ating mga nabili. Tapos nyan, didiretso ako sa kabilang lots dahil dalawa yung lots dito sa area namin para tumingin naman ng ibang gulay. At saka ito na nga, nakakita ko meron silang pechay. So, nakabili na ako ng ibang gulay, hindi ko na lang din ang video. Lagay lang natin sa box at last na biyahe itong mga kalupa, uwi na ako. So, suot lang natin ang helmet at tayo ay aalis na naman biyahe. So yan ang malimit yung ginagawa mga kalupa. Mga ilang oras akong ganyan ginagawa ko mula nung wala na akong trabaho, mula nung may resign ako sa trabaho or huminto na ako sa pagtatrabaho. At pag uwi ko nga ng bahay mga kalupa, siyempre ilagay ko lang yung bag ko, merong nag-aantay sa akin. Ito yung aking libangan. Ito yung isa sa mga nagpapawala ng stress ko mga kalupa. Tingnan nyo kung sino yan. Ayan na siya mga kalupa. Si Bunso. Tingnan nyo yung gagawin niya mga kalupa. Yan o. Palingan-lingon lang yan. Pero, ayan na. Nangalabit na nga siya. Ayan. Yan ang aking stress reliever. Si Bunso. Parang kunyari nagtatampo pero tignan niyo yung kalupa ang gagawin niya. Ayan na nga. Gugulong-gulong yan, minsan nalalaglag pa yan dyan. Yan na siya, napakalambing na pusa. Ayan, tapos tingnan niyo yung gagawin niya kalupa. Tingnan niyo ang gagawin yan. Ayan na, nangangagat na siya, nanggigigil na siya. Isang kagat lang naman, din naman niya binabaon. Tsaka hanggang doon lang naman yan siya. Masaya na yan siya. So hanggang dito lang mga kalupa. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay at panonood. Hanggang sa muli.